Init na balita ay nirekomenda ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice na sampahan ng mga kasong kriminal si Vice President Sara Duterte. Kaugnay iyan sa mga naging pahayag niya laban kay Pangulong Bongbong Marcos at iba pa. Ito ho yung sinasabing pagbabanta. Kung nakakaintindi ho kayo, ano ho ba ang pagbabanta doon? Maliwanag sa maliwanag sinabi ni Bibi Sara. Wag na nating ulitin. Bad ata yun. Kasi sabi niya doon, pag siya ay namatay, kasi bawal kasi ito kay YouTube eh. Pag siya ay namatay, may tututututut doon sa tatlo. Gusto niyo pa ba ako mag-speech? O kantahan ko na lang kayo? Kamo, ganyan naman ang ugali niyo eh. Kami po ay naghain ng kaso sa ombudsman. Laban kay Speaker Martin Romualdez. Bakit? Hindi po. Sa totoo, sabi nung iba, paghihiganti daw to. Hindi po to paghihiganti. Ito po ay paghahanap ng hustisya. Bakit? Isipin niyo, mga tao walang sala, kinukulong sa ospital. Tatandaan niyo ba itong congressman na to? Nag-viral yan. Umabot ng million of views yung video niya about sa war on drugs hearing. Tatandaan niyo, yung tinanong niya si Tatay Digong, napaka-fair niya magtanong. Ang daming nag-appreciate sa kanya kasi nga may paninindigan, Di nababayaran. Pero I am so disappointed nung nalaman ko na isa siya sa mga congressmen na pumirma sa impeachment case ni Inday Sara Duterte. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Super! Yan ang tawag sa kanya. Pero matapos sabihing lalabanan mag-isa kahit re-electionist, nako si Super. Parang nakita natin doon. Ano tawag doon? Super! Plastic! Yan ang sabi ni Aling Margarita. Napaka-plastic! Aling Margarita, huwag ka naman ganyan. Pero nakikita naman natin, Pansin natin. Kasi dati lagi niya sinasabi, ako, independent ako. Oo, ako lang mag-isa. Hindi ko nga alam kung paano ko gagawin yung mag-isa eh. Yung mga kampanya mag-isa, At tapos eto na. Kita nyo ba? Napanood nyo ba mga kasama? Pero siyempre, bago natin simulan, natin talakayan at reaksyon, meron taga Maynila. Meron ako napanood dito. Gusto nilang ipadelete ito. Mindanao Congressmen, women who signed the impeachment against Inday Sara. Yun ang title. Abangan nyo sa dulo ng ating video. At perpetual disqualification? Bakit naman mag-resign si BP Sara? Isipin mo nga ate. Alam mo ba yung mga pinagsasabi mo? Yan bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, likes and share. Samahan mo na lang subscribe para naman lagi kang nagno-notif sa ating mga nilalabas na video. Like ang video at i-share. Ito, simulan na natin matapos sabihin kaibigan si BP Sara. Siguro sabi-sabi lang yun. Para may masay ba? Ito, tuloy natin to. Tibong, kaya kahit kailan, hindi na kami muling magpapabudol. Yan. Matapos ang kanyang paninindigan noon na hindi siya makikisama sa mga kakandidato sa pagkasenador under the administration's late Senator Amy Marcos, inilaglag ang sarili matapos sumama sa Ilocos Norte para sa kick-off rally ng BBM administration's senatorial candidates. Tinawag na plastic at sinungaling ng maraming Pilipino ang re-electionist senator at presidential sister na si Amy Marcos matapos dumalo sa nationwide first kick-off rally sa Ilocos Norte na isinagawa ng bagong Pilipinas senatorial candidates para sa midterm election. Kahapon, February 11, 2025,
Nagsimula sa Ilocos Norte ang nasabing rally ng BBM administration senatorial slate bilang kanilang paghahanda sa darating na eleksyon 2025. Isa sa mga pinaka-pinag-usapan kahapon ang naging patutsyada ni President Marcos sa pamilya Duterte na tila niloko raw ang taong bayan noong panahon ng pandemya. Tama. Ngunit bukod rito, pinag-usapan din sa social media at umani ng samot-saring reaksyon ang naging personal appearance ng presidential sister na si Amy Marcos na magpakailang beses na sinabi noon sa media na hindi siya aalyado sa alyansa ng Bagong Pilipinas kahit ito pa ang senatorial lineup ng kanyang kapatid. Ngunit na-shock ang taong bayan nang dumalo ito at personal na nakidaupang palad sa mga tao sa Ilocos Norte at opisyal ring nangampanya kasama ang mga naisinabihan nitong hindi siya aalyado sa mga nasa Pangulo. Ito lang nga sabi ni Aling Josepina rito, lahat ng mga sinabi niya, kinain niya. Oo, lahat ng mga propaganda niya, noon lang yun. Pero ang katunayan, ito na. Hindi naman nagsisinungaling yung sabi ng matatanda. Diba? Ito nga si super kaibigan daw niya. Kayo pa ba ay naniniwala? Mga kasama, dito kay Super, kayo ay mag-comment na kung naniniwala pa kayo dito. Kasi halos lahat ng binanggit niya, parang merong no? Alam niyo something. Di ba? Kaya dapat, stick to the plan na rin tayo. Huwag kayong magsisingit ng mga hindi kaalyado. PDP line, sapat na. Wala na kayong dapat pag-isipan na, oy, ipapasok ko to, ay, aalisin ko to. PDP line. At si Atty. Vic Rodriguez, tapos. Huwag na tayo magsama ng iba. Dahil pag nagsasama tayo ng iba, nanghihikayat pa eh. Hindi pa nga tapos yung usapin niya, gusto pa diba? Ngayon, ito, lumabas ang katotohanan. Lahat na mabinanggit niya noon na hindi ako sasama dyan, sarili ko lang. Paano ko gagawin ako Ito ho ang katunayan. Di ba? Lumabas ang totoong kulay. Kulay! Tuloy. Dahil dito, tila tinembuang ng maraming tao at butante si Senator Amy Marcos at nanindigang hindi na raw dapat pang pagkatiwalaan ang magkapatid na minsan na raw binudol ang taong bayan. Ayon sa kanyang full statement, not for anything, but Filipinos should not vote for any the Marcoses and its ally dahil lahat yan kasabwat ng pangloloko sa mga Pilipino. Tama. Direct or indirect pa man. Hindi na dapat pagkatiwalaan ng mga botante ang pamilya na yan. I don't know if napapansin ng marami but after her claims na hindi siya aalyado sa senatorial slate ni BBM, Amy appeared in the first ever rally of the senator endorsed by the president himself. It's simply... Una pa lang yan nakitaan na natin. Diba? There's more. Abangan natin. Ano yung mga lahat ng sinabi niya, kabaligtaran yun, sabi ni Aling Ledesma. Kabaligtaran yan, Kuya Goods. Hindi mo yan mapapakampanya ng isa lang. Ano sabi ni Aling Ledesma? Naku, Aling Ledesma, totoo ba yan? Yan ang tanong, kailan? Kung kaya nga mag-isa. Diba? Mapapaisip na lang ating kababayan. Oo nga, tama nga si Aling Ledesma. Lahat ng sinabi niya noon, pawang mga... Yun ang matindi ron. Kinain lahat ng sinabi. Walang katotohanan. Ni isa wala daw. Sabi ni Aling Ledesma yan Kaibigan niya raw si Ate Sara, si BP Sara. Kailan pa? Ay, Aling Ledesma, magaling din to Oo, magaling din to mga asar Tuloy. means that blood is thicker than water. Pero the Filipino people is not idiot to see na kahit anong gawing pakikibangka ni Amy sa dalawang ilog, hindi niya kaya ipagkanulo ang ating niya. Of course, the entire nation know na may alam si Amy sa pagdudurog ng kapatid. Pero ni isang beses, naringgan niyo ba siya na magsalita to prove it? Never, right? Dahil she can't. Dahil kapatid niya ang Pangulo. Pero tandaan sana ng senadora na sa hindi niya pag-amin, ang publiko ang malalagay sa alanganin knowing that we are ruled by the president who is a user.
kahit na alam na ang sarili niyang hipag ay sangkot sa di-umano'y kidnapping at attempted na pagpapatsugi sa isang PDEA Lakes witness. May ginawa ba siya? Wala! And her own cousin, Martin Romualdez, who is involved in syndicate and bribery case Okada, yes, tamang pinatatamaan niya, pero hanggang salita na lang ba siya? Ni hindi niya nga pinangalanan ng diretsyo si Martin, ang taong napaka-ambisyoso at nasa likod ng pagpapa-impeach kay VP Sara that I'm claiming her real friend. If she is really true friend, how come na hanggang ngayon, dead masimanang sa lahat ng ito? At kahit na yung pagsabi na lang niya na she will not join ni BBM slate, hindi niya pinanindigan. Taong bayan, minsan ka nang binudol, wag ka na ulit magpapabudol. Never to Marcos again, never to Marcos forever. Unquote. Swerte nyo na ha. Sabi ni... Easy ka dyan ba? Sabi ni Jose dito, swerte nyo na. Dahil nabigyan na kayo ng pagkakataon ng mga Duterte. Plus pa yon na yung tatay nyo ay napalibing ng maayos. Maraming tumutol pero pinaglaban ni Tatay Digong. Napakaswerte nyo. Ilang presidente? Inamin muna nga eh. Diba? Inamin muna dun sa isang stream media na malaki ang utang na loob mo sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Tatay Digong. Dahil yun nga, nangyari, pinalibing. Swerte nyo at nabigyan pa kayo ng pagkakataon. Hindi nyo ba alam? Oo, marami pa rin ang galit sa inyo. Nadala lang kayo ng pangalang mga Duterte, kaya medyo naglaylo ang tao. Yan ang sabi ni ni Mang Jose dito. Hindi nyo inayos. Binigyan kayo ng pagkakataon para malinis ang pangalan nyo. Eto, nangyari. Parang umulit na... Mang Jose, ayan ha, kinikwento na Mang Jose yan, ang comment niya yan. Parang umulit na naman yung unang panahon. Ano nangyari? Ano yung ugong-ugong? Di totoo nga. Diba? Sabi, repeat the history, ika nga. Nawala yung gold, walang paliwanag. Nabenta yung gold, walang paliwanag. Yung flood control, walang paliwanag. Ano pa? Eto pa. Yung buy scam, walang paliwanag. Kahit huling-huli na, go pa rin sila. Yung isa, sapul na, ibig sabihin, kung baga sa CCTV, caught in the act na, ayaw pa rin na magpaliwanag. Yung mga alipores ang nagngangaw-ngaw. Galing talaga ni Manong Jose. Believe talaga ako sa iyo, Manong Jose. At ito, may balita ho, kapapasok lang dahil hindi rin nakuha ang kagustuhan nila madaliin ma-impeach si VP Sara. Gumawa na naman sila ng panibagong istorya. Meron na naman bagong teleserye tayong abangan. Ang NBI ay magkakaso. Magkakaso? Ito ang title dito ho. Rekomendasyon ng NBI sampahan ng kasong kriminal si VP Sara Duterte kaugnay. Kaugnay saan? Ito ho yung sinasabing pagbabanta. Kung nakakaintindi ho kayo, ano ho ba ang pagbabanta doon? Maliwanag sa maliwanag, sinabi ni VP Sara. Wag na nating ulitin. Bad ata yun. Kasi sabi niya doon, pag siya ay namatay, kasi bawal kasi ito kay YouTube eh. Pag siya ay namatay, may tututututut doon sa sa tatlo. Kaya ngayon, yun ang ikakaso. Rekomendasyon sampahan ng kasong kriminal. Asan ang kriminal doon? Kahit grave threat, hindi yun papasas. Wala nga pagbabanta. Malinaw sa malinaw yung wordings. Yung wordings na binitawan. Tandaan mo yun, kaibigan. Yung wordings pa lang, alam mo na, yung tumbok, Sino ba yung tumbok doon? Wala namang tumbok doon eh. Ang tumbok doon, pag siya ay natutot si VP Sara. Pag natutot si VP Sara, diba? May pag, may if. Anak ng tipaklong. Hasampahan na ka. Ito. Sila na bahala magpapaliwanag dito. Tuloy.
Mainit-init na balita ay nirekomenda ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice na sampahan ng mga kasong kriminal si Vice President Sara Duterte. Kaugnay iyan sa mga naging pahayag niya laban kay Pangulong Bongbong Marcos at iba pa. Matatanda ang sinabi ni Vice President Duterte sa isang virtual press conference noong Nobyembre na may kinausap na siyang papatay kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung siya ay papatayin. Inciting to sedition at grave threat ang inirekomenda ang mga kasong isampa laban kay Vice President Duterte. Bago nito, pinaharap ng NBI ang Vice Presidente pero para magpaliwanag tungkol sa naging pahayag, hindi humarap si Duterte. Sabi naman ng National Prosecution Service, isasalang pa sa evaluation ang usapin para matukoy kung sapat o hindi ang ebidensya para ituloy na agad iyon sa preliminary investigation. Sinisikap ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng Vice Presidente kaugnay nito. Sa press conference niya noong Biyernes, sinabi niyang wala siyang sinabing assassination threat laban sa Pangulo. I-play mo ulit, kuya. Kaso wala ata eh. Oo. Wala naman na assassination threat dun. 'Di ba? Kapag ako ay natutut, meron na akong easy ka dyan, boy! Ay nako, talagang bagong pelikula. Kasi hindi nila nakuha yung impeachment. Sa June pa. Sa June, wala nang kaalyado itong sinakaupo ngayon. Wala na siyang aasahan. Ngayon, ang taong bayan nag-aalburuto na rin. Galit na galit. Ang sabi nila, baka daw magkabaligtad. Yung hula daw inaabangan nila. Baka daw yung hula ay bigla daw in the split of time, ayun na, presidente na si BP Sara. Yun ang sabi ng ating kababayan. Ang tagal naman ng hula na yan. Napanood namin yan. Babae ang susunod na presidente. Diba, mga kasama? O eto, anong sabi mo? Perpetual disqualification? Hindi ho magre-resign si BP Sara. At wala sa bokabularyo ni BP Sara na mag-resign. Oo, ang galing niyo magsalita. Ito, bigyan natin ng isang magandang magandang slide. At kayo ho ang bahalang umintindi dito sa mga sasabihin at sa interview nito. Sige, pasok! Umutang is what if Vice President Sara resigns? Itutuloy pa rin po ba yung impeachment trial? Sa akin, there are two specific prayers in the impeachment complaint. One is the removal from office, and two is the perpetual disqualification to hold office. No? Kung magre-resign ang ating Vice Presidente, apparently, the issue of removal from office is already moot and academic dahil sinong tatanggalin mo kung nag-resign na ang Vice President. However, with respect to the second prayer, her perpetual disqualification to hold office, no? I think and I believe that we need to... Ang tanong niya, ang sabi niya, kung magre-resign ang BP Sara, okay naman kung magre-resign. Pero malabo sa malabo na mag-resign. Ito 100%. Ang laban na ito ay para sa taong bayan. Sa milyon-milyong kababayan namin. Namin. Oo, ewan ko lang sa inyo kung kababayan pala kayo nila. Kababayan nyo sila, pero sabi nila, kababayan nila ba kayo? Mabigat na yun. Patuloy. To continue the impeachment trial and reach a determination of guilt to be able to determine whether or not the penalty of perpetual disqualification will be meted as well. So anong reaction niyo, ma'am, doon sa mga nagsasabi na ang target talaga is to prevent VP Sara from running for president in the 2028 elections dahil pwede pa pala siyang mahabol for perpetual disqualification? Well, everybody is entitled to their own opinion. That's what I can say, no? Basta in as far as the House is concerned, ang atin pong representation dito is anchored on the grounds we raised in the articles of impeachment and the evidence which are already present for the purpose of supporting the same. And kapag ang pinag-usapan po natin, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, these are too serious to consider the perpetual disqualification as significant matter to be resolved as well in the impeachment trial. Okay, ito bibigyan natin ng reaksyon. Betrayal of public trust, wala naman hong ganun. Wala hong ginawa si BP Sara na ganung bagay. Unang-una, lahat ho ng pinatawag nyo
nasagot na yung issue na yan. COA, nagbigay na rin sila ng mga paliwanag nila, di ba, na walang anomalya. At yung pagtataksil na sinasabi nyo, dapat yun ay January, February 2025, dapat yun palang magbibigay ng tamang sagot ang COA. Pero minadali nino. Kaya alam nyo na mga kasama, pinagtulong-tulungan, nako. Hanggang sa nakulong si Atty. Lopez at yung iba pa, nag-iiyak na nga si Atty. Lopez Diba? Doon pa lang, alam na ang motibo. Ang motibo talaga ninyo, sabi ni Aling Margarita, ay pabagsakin, ma-impeach, ma-disqualify, at ito nga, yan ang mga gusto ninyo, perpetual disqualification para hindi na makatakbo sa anumang posisyon si Bibi Sara. Pero nagkakamali kayo. Ang nakakarami ay malakas. Ilang milyon ang supporter ni Bibi Sara. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, isama mo pa yung OFW at mga migrante. Kayo 300 na bakulaw at ilang libong botante na sumuporta sa inyo. Nakakuha lang kayo ng sipatya, nung nagkabayad-bayad na raw, sabi, 777, sa 30-30-30, doon lang kayo nakakuha ng sipatya dahil kay AKAP. Kung hindi dahil kay AKAP, hindi kayo sisimpatyahan ng inyong mga distrito. Kahit tanong mo sa inyong lugar, o tanong nyo sa mga distrito nyo, kung pabor pa ba sa kanila ang mga pangapangalan nyo. Ito lang survey tayo mga kasama. Doon ba sa mga pumirma at doon sa mga nag-hearing na alam nyo naman, ang mga tanong nila ay yes or no, at yung mahilig magpa-impeach, mahilig mag-cite in contempt, mananalo pa ba yan? Sa palagay natin, kayo ang sasagot dyan. Kayo mag-comment kung ano yung komento nyo. Ito, pag-usapan natin, bigyan natin ng magandang pagkakataon, yung hindi mga nakaabot doon sa pakukos ni Pastor Kibuloy. Ito ngayon si Atty. GB Bundok, ihahayag niya kung ano yung plataforma niya. Nakakahanga, nag-aral ng abugas siya, pinraktis ng abugas siya, at ito, gusto maging mambabatas. Pero, matalino talaga ito. Ito yung hinahanap natin na isa sa magtatanggol doon sa mga Duterte. Salamat, Atty. GB Bundok. Malapit na. February, March, April, May, 3 buwan, senador ka na. Itagaan nyo sa bato. Pasok. Ako po si Atty. Jimmy Bondok, number 10 sa balota. At sa araw na ito, buong puso at buong diwa ko pong ini-endorso si Pastor Apollo Kibuloy. Yes! Pero bibigyan ko po kayo ng 3 dahilan kung bakit po ang isang katulad ko ay sumusuporta kay Pastor Kibuloy. Yan. Una po, may tanong muna ako sa inyo. Ang dami nang nag-speech. Gusto nyo pa ba ako mag-speech? O kantahan ko na lang kayo? Tamo? Ganyan naman ang ugali nyo Hindi, ganito po. Iiksian ko yung speech. Tapos kung mamarapatin ng aking mga kasamahan, kakantahan ko kayo ng konti. Yes! Ayos yan. Kahit wala akong bayad. Basta may budget. Wala. Hindi, pinaliligaya ko lang kayo dahil lahat po tayo ay pagod sa politika kuminsan. Pero meron po akong 3 dahilan kung bakit talagang buong puso po ang suporta ko kay Kibuloy, Pastor Kibuloy. Number 1, sabi po nila, you will know the shepherd by his flock. Diba? I know my sheep and my sheep know me. Alam niyo po, hindi kami close ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayoko po, maliit po akong tao sa totoo po. Hindi po ako nakikihalo sa mga mararaming mga malalaki na tao. Pero ako po, nakilala ko si Pastor Kibuloy dahil sa inyo. Alam niyo po, ang dami pong mukha dito kung saan-saan ko na nakita. Yung iba nakikita ko sa Facebook, yung iba nakikita ko sa mga rally. Ulit-ulit po, nagkakapalitan na po tayo ng mukha. Pero ang napansin ko po, ang ugali po ninyo, bagamat may pagkakaiba-iba, sa gitna, sa kaibuturan, ay pare-parehong may kabutihan.
Alam niyo po, katulad po ni Pastor Kibuloy at ni Senator Bato, na hindi kami politiko, si Pastor, leader. Tama? Si Senator Bato, fighter. Lalo naman ako hindi politiko. Linger. Dahil ako po, kahit nag-abogado ako, no, nag-singer ako po ang gusto ko pag-ibig lang. Kaya ako po, lover. Because yung love po, yung capacity for love ni Pastor Kibuloy, sa inyo ko po nakikita. Yes. Iiksihan ko na to dahil nasabi ko 3 dahilan, tas kakantahan ko po kayo ng kaunti. Number 2, no? Si Pastor Kibuloy po ay nakakulong sa ospital. Tama ba yun? De. Kaya gusto ko po siya, bilang abogado, dito po lalabas yung aking konting fighter. Pahiram po, konti lang. Kahapon po, kami po ay naghain ng kaso sa ombudsman. Laban kay Speaker Martin Romualdez. Bakit? Hindi po. Sa totoo, sabi ng iba, paghihiganti daw to. Hindi po to paghihiganti. Ito po ay paghahanap ng hustisya. Bakit? Isipin niyo, mga tao walang sala, kinukulong sa ospital. Tama. Pero yung mga nagpapalsify ng budget, malaya. Paano nangyari yon? May mga blanco sa BICAM report. Pagpasa bigla sa Pangulo, may 241 billion na. Kaya po kami ay nag-file ng kaso na falsification of legislative documents at paglabag po sa RA 3019 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan po ay hindi paghihiganti. Pero kaya ko sinusuportahan si Pastor Kibuloy dahil para sa akin siya ngayon ang muka ng kawalan ng hustisya sa sistema ng Pilipinas. Pangatlo, dahil baka maubusan ako ng time para kumanta. Ako po ay number 10. Number 10 po ako sa balota. Napakagandang numero, no? Talagang kaloob po ng Diyos sa akin yan dahil hindi naman ako masyadong kilala sa politika, binigyan ako ng napakagandang 10. Ano po ba na naiisip nyo sa number 10? Commandments. The 10 commandments. Kung ano-ano iniisip nyo, puro mali. 10 commandments. At lahat po yan pinaglalaban ni Pastor Kibuloy. Ang anti-corruption, ano ba yan? No? Pinaliikot-ikot pa natin. Ano ba yan? Thou shalt not steal. Napakasimple. Yung nangyayari sa PhilHealth, alam niyo po, ang tagal ko sa PAGCOR, may mga pasyente nakakulong sa ospital, hindi makabayad. Hindi makabayad, namamatay sa ospital, umuutang sa amin. Wala naman kaming mabigay kasi wala sa aming panukala yung ganoon. So ang naisip ko, murder yun, di ba? Thou shalt not kill. Kaya po yung pagnakaw nila sa PhilHealth na budget, pagpatay po yan, isipin nyo, hindi nyo na tinustusan yung medical bill, kinulong nyo pa. At ako po, nung ako'y naroon talaga pong nagdurugoy puso ko, promise, wala akong showbiz ito. Ako po ay talagang naiiyak ko minsan dahil may humihingi. Sasabihin, sir, pumutok yung, kung ano man ang pumuputok. Pumunta ako sa public hospital, walang space. Pumunta ako sa private para hindi ako mamatay. Inoperahan ako. Paggising ko, sabi sa akin, ma'am, magaling na po kayo. May utang kayong 300,000. Hindi po ba? Kaya po ako ay naniniwala kay Pastor Kibuloy dahil alam ko that he is a true leader. So, ayan mga kasama ha. Binigyan ko lang kayo ng isang mensahe galing kay Senador Jimmy Bondoc. Siyempre, wag natin kalilimutan yung number 10. At siyempre, yung mga partido ni Tatay Digong, PDP line. Asama natin si Atty. Vic Rodriguez. Lagi kong pinapakita dyan sa video natin yung mga numbers, mga tatakbo, yung mga partido. Lagi kong sinasama yan. At ito, meron akong nakita dito, yung sinasabi ko kanina sa dulo ng ating video. Ito na yun eh. Gusto daw ipa-delete. Anong meron dito? Bakit gusto ipa-delete? Siya na hong bahalang magpaliwanag. Gusto nilang ipa-delete ito. Mindanao Congressman, women who signed the impeach. O yun. Baka siguro yung mga nabalita o na-i-vlog na mga pangalan, listahan, ayaw nilang mabulgar yung mga pangalan nila na sila ay nagsipirma. Gusto nila sigurong itago sa kanilang mga kababayan at hindi masira ang pangalan nila. Mali naman ho yun.
Pag ginawa nyo, walang urungan. Ha? Agana ito, mababalita na ito. Alam ko, taga Maynila ito. Kalyado ni Yorme. Nako, sorry taga Maynila. Ito na yung kaibigan nyo. Yorme, may kahalo ka palang ano. Akala natin tunay yung kaibigan mo na yan. May naghalo, Yorme. Tuloy. Hello mga kadonatics. Natatandaan nyo ba itong congressman na to? Ha? Nag-viral yan. Umabot ng million of views yung video niya about sa war on drugs hearing. Natatandaan nyo? Yung tinanong niya si Tatay Digong? Napaka-fair niya magtanong. Ang daming nag-appreciate sa kanya kasi nga may paninindigan. Ha? Di nababayaran. Pero I am so disappointed nung nalaman ko na isa siya sa mga congressmen na pumirma sa impeachment case ni Inday Sara Duterte. I am so disappointed. At ginawan ko pa to siya ng video kung gaano siya ka-fair kay Tatay Digong. Umabot ng thousands of views. And I am thinking right now na i-privatize ko na lang o i-delete ko yung video na yun para di na makita ng iba. Napaka-unfair pa lang itong tao to. Ay, nako. When money talks, everybody listens. Especially sa mga crocs, buwayan na sa House of Representatives. Ay, nako. Anyway, if you're from Mindanao, ikaw mga kadonatics, kung galing ka sa Mindanao, like me, tandaan nyo itong mga congressmen na to and women na pumirma sa impeachment case ni Inday Sara Duterte. Ginawan ko talaga ng video to. Umabot ako ng ilang oras. Pagre-research sa mga taong ito. Kaya please, tandaan yung mga mukhang to para during election, midterm election, bigyan natin sila ng 0 vote if possible. Kasi pag ito pabalik sa Kongreso, sa lower house, magnanakaw na naman to ng pera ng taong bayan. Kaya, mga kadonatics, remember these names and their faces. Let's watch the video.
So yun napanood nyo mga kasama, yun yung mga nagsipirma. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Bye-bye!